Pangalan po ninyo? Jeanette. Apelyido po. Baka man po. So, ano pong problema ninyo? Ano, acid ako na mag-aslo, mag-baka hyperacidity. Yun tinatawag nila na GERD, no? Gastroesophageal reflux dysfunction or dyspepsia, no? Well, the bottom line is still hyperacidity. Siyempre, pag sumobra yung acid niyo sa sikmura, aakyat yan. Lalo pag busog kayo sa gabi. Siyempre, pag... Trigger siya, Dok. Pag parang mapilipasan ko ka. Natural. Inunahan mo lang ako. So, ngayon po, nag-explain po ako kung ano yung meron kayo. Kaya, mamaya na kayo mag-explain sa akin kung anong dahilan. Kasi, trabaho ko yung magsabi sa inyo, anong dahilan. Inunahan mo nga ako kayo na lang kayo maging doktor. Joke lang. Kaya, yun. Kaya, pag late kayo kumain, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng acid. No? At yung acid sa sikmura ninyo, pag hindi kayo kumain, pwede dumami lalo. No? Lalo pag nagugutom pa kayo, hindi kayo kumain kaagad. Kasi the best neutralizer ng acid is still food. So if you don't eat your food on time, okay, mapupuno yung tiyan ninyo with acid. So ano mangyari? Siyempre, magagasgas po yung sikmura ninyo, sasakit dito. Okay? Pag kumakain kayo, dahil hindi pa kayo uminom ng gamot para sa acid na sumobra ngayon, pag kumain kayo at talagang busog kayo, anong mangyari? Aakit yung acid. If not, yung hangin. Okay? Normal na siya, Dok, masakit din. Wala naman sakit na normal Ang word is not normal. Expected. Hindi normal. Meron bang sakit na normal? Pabihira ka naman. May acid ba? Expected. Huwag mo sabihin normal. Kasi po, pag mayroon tayong nararamdaman na sakit, hindi na yan normal. Abnormal na yan. At sinadya ng Panginoon na pag mayroon tayong problema sa katawan, malaman talaga natin yan. Kasi, automatic. Okay? Mafe-feel tayo ng pain. So, ayaw natin ng pain. Siyempre, sakit Pero sa totoo lang, pabor sa atin yan. Para malaman talaga natin na meron ng problema. At pupunta na tayo sa doktor at magpapagamot na po tayo. Kaya huwag kayong magalit sa pain. Kasi sinadya lang talaga ng Panginoon na kasama yan sa paglikha ng tao. Kasi mautak ang ating Panginoon. Okay? Kaya lang, yung dahilan ng pain ay kadalasan po kasalanan ng tao yan. Okay? So, wag na po kayong late kumain, late matulog, ayan, palaging cellphone. So, habang nagsi-cellphone sa gabi, lumalabas yung acid. Kasi po, any activity maka-excite sa inyo, cellphone, TV, chika-chika, marites, lalabas yung acid. The only activity na menos ang acid na lalabas sa stomach natin is when we are sleeping. Kasi hindi naman tayo na-excited pag natutulog tayo, di ba? So, kapag may oras po kayo sa cellphone, TV, chika-chika, marites, tulugan mo na lang yung oras mo. Kasi po, pag late kayo matulog, dahil nga, cellphone. So, talagang mafe-feel niyo yung gutom pag sobrang late na. Kasi after 2 hours or 2 hours after eating, wala na yung kinain natin sa tiyan. Okay? Because the gastric emptying time, as far as I can remember, is 2 hours. So, kung hindi pa kayo natutulog at lampas na po na sa 2 hours, 2 hours, galing sa pagkatapos nyo kumain, talagang mafe-feel na ninyong gutom kasi wala na pong laman yung tiyan ninyo. At mapilitan kayo kumain na kay konti. Akala mo, ay salamat, nakakain ako ng late evening snacks. Oo nga, okay na. So, anong mangyari pag meron kayo kinain na konti, pahabol dahil nga late kayo matulog? Ano mangyari? Habang natutulog, ayan, anong lalabas sa stomach mo dahil may food. So, katulad sinabi ko, pag kumain kayo ng yung normal na amount, yung acid lalabas ganito. So, okay lang kasi
ang acid ang mag-neutralize ng food. So, walang sumobrang acid. Kasi yung food ninyo at saka yung acid mo, more or less, parehong amount. Pero pag konting kinain mo, dahil late kayo natulog, cellphone pa, na-feel na yung gutom kasi wala nang laman nga ang tiyan. Kain kayo ng konti, okay naman, kasi nawala yung gutom. Pero yung kinain mo, ganito lang kakonti. Kasi, snacks yung acid lalabas. Hindi lang hanggang dito yung acid, hindi. Lalagpas yan. So, yung sobrang acid, yun po ang pwede mo i-burp sa umaga. At pwede rin lumabas na hindi mo alam, kaya pagising sa umaga, masyadong mapait po yung lalamunan natin. Or minsan, pag burp talagang maasim. Diba? So, kailangan talaga, maaga kayo matulog. 7 o'clock, tulog na. Okay? Pag wala pang 2 hours, let's say, natapos kayo ng hapunan ninyo 6 o'clock. So, yung laman ng tiyan ninyo, nandyan pa rin. Pero pagdating ng 8 o'clock, malamang wala na yung laman ng tiyan. So, after 8 o'clock, pag matutulog kayo, pwede na isang ununan. Pero pag wala pang 2 hours after eating, inaantok na kayo at gusto kayo maghiga, pwede, pero 4 na pillows kasama ang balikat. Para yung laman ng tiyan na hindi pa talaga totally bumaba sa small intestine, ay magbaba lalo habang nakaupo ka, semi-sitting habang natutulog kayo. Okay? So, pero pag yung kinain ninyo na evening snacks, kahit isang unan, 4 na unan, magkakaroon pa kayo ng hyperacidity. Kasi yun nga, kahit konting kinain mo, yung amount ng acid ay sosobra talaga yan. So, paano natin maiwasan yung acid na lumabas sa stomach? Iwasan natin yung late evening snacks. Paano natin iwasan ang late evening snacks? Iwasan natin ang late sleep. Paano natin iwasan ang late sleep? Patay natin ang cellphone. Okay? So, ito yung gamot natin, ha? Iwasan ng marites. Natamaan ba? Oo. Ay, nako. Bawal yung marites. 3 times a day, ito yung mag-stop ng acid ninyo. Okay? Ito yung mag-stop ng bagong acid na lalabas sa stomach ninyo. Ito naman ang mag-neutralize ng lumang acid. Kung ano mang acid na meron kayo sa tiyan ninyo at siya po sumobra pa dyan, ito pa mag-neutralize. Iwala niya kaagad yung lumang acid. Ito naman, ipigil niya ang paglabas ng bagong acid. So, before meals, before breakfast, before lunch, before dinner. Okay? At saka siyempre, wala nang marites. Okay? Okay. Sige, maraming salamat po. Mag-ano tayo? Halika. Say hi. Halika. Hi. Thank you for watching.